Ngayon po na nandito ako sa Manila Memorial, I am reminded po nung salita po ng Panginoon in Ecclesiastes chapter 3. Sinabi po ng Ecclesiastes, there is time for everything, for every activity. There is a season under the heavens, no? Tapos if you're gonna read verse 2 onwards, binanggit po dyan yung mga bagay, ilan sa mga bagay na nangyayari sa buhay ng tao in the lifetime of man. May mga bagay po na under our control, may mga bagay in chapter 3 na beyond our control, may mga bagay na predictable, may mga unpredictable, may mga painful things, at may mga things of pleasure. So let me just dwell on verse 2 po, dun sa mga season or activity. Sinabi po ng verse 2 ng Ecclesiastes chapter 3 that there is a time to be born and a time to die. Mga kapatid, ako po ay chaplain, and ako po ay may karamihan na rin ng mga na-attendang mga funeral services or even led specific funeral services. Maging yung akin pong kapatid na nagkaroon ng kidney failure, siya po ay namatay sa aking harapan. Ako po ang nag-alaga sa kanya nung siya ay nagkaroon na ng mga complications sa kanyang sakit. Siya ay nag-dialysis for I think more than a year, almost 2 years, hindi ko ma-recall. At ang point ko po ay may katotohanan po ang salita ng Panginoon that there is time for everything. Kasama po yung ating pagsilang at maging ang pagpanaw. So, ano po ang reminder or teaching ng Ecclesiastes ni Solomon? Yung aso. Ano po yung teachings ni Solomon with regards to these realities? Pwedeng magdulot sa atin ng pleasure or even pain. Gulat ako dun sa aso. Pag binasa nyo po ang buong Ecclesiastes, dyan nyo po makikita that Solomon is very frustrated. Nakita niya yung meaninglessness ng maraming bagay. Nakita niya how if a person dies, sino daw ang makikinabang ng kanyang pinaghirapan sa lupa. And he even said that in chapter 12, too much study wears you out. Too much study writing books, no? Kasi mahilig talaga sa aklat si Solomon. He even authored a couple of books in the Bible. Pero yung toil of man, yung work of man, yung pagtatrabaho natin sa lupa, ito po ay nakita niya na pwedeng matapos din ang lahat. At nagkaroon din siya ng frustration, yung sense of meaninglessness. Isa po sa mga topic niya diniscuss ng paulit-ulit ay ang pagpanaw po ng tao. Dalawa lang po yung puntos na nais ko pong ibahagi ngayong oras na ito. And facing the reality and truth na tayo ay isisilang at soon ay mamamatay din. So number 1 po is have fun, letter F. Since gayon pala naman na narinig na nating maraming beses na ang buhay sa lupa ay maikli lamang, panandalian, pansamantala. Even the book of Psalms, David says, teach us to number our days. Kumbaga, let us see how short life is so that we might gain wisdom. Sa atin po mga kapatid, it's a good reminder
Hindi po puro trabaho lang, hindi puro negosyo, unless talaga na-enjoy nyo yung trabaho at negosyo nyo. Pero have fun po. Even in the book of Ecclesiastes, paulit-ulit dyan sinasabi, to enjoy life, to enjoy the blessings that God provides. Lahat po ng biyaya, to travel, the provision to buy the things we've been praying for, to acquire such things, galing po sa Diyos ang biyaya para ma-enjoy natin yung buhay na ipinagkaloob po niya. Huwag po nating tularan ang mga ascetics. Common po ito sa Hindu. Enjoy the life God gave us. Mag-bike din kayo. Pursue your passion. If you have the budget, you go travel. You may buy whatever it is that you've been working hard for. Of course, I don't promote po greediness and materialism and even hedonism na life is only for mere pleasure. Hindi po yun. Pero may season nga ang buhay eh. Hindi lahat puro pain. Why should we become like the ascetics? Na i-forsake ang ating sarili of pleasure. Hindi naman po lahat ng pleasure ay masama. Kati po dito sa channel, no matter how busy I am, I try to have fun. Play with my kids. Nagbabike po ako from time to time. Though araw-araw naman ako nagbabike dahil pang commute ko ito. And sa trails, nako, hindi naman lahat ng tao ay nag-enjoy sa trails, pero give it a try. Kaya nga maraming mga discipline eh. Merong ang hilig sa road, merong hilig mountain bike, gravel, merong off-road, merong bikepacking. But then again, since life is short, there's time for everything. Bigyan natin ng time ang enjoyment and kasiyahan na nais ng Diyos na ating maranasan. So let me know if you agree in the comment section or if you disagree. And number 2, yung pangalawang F po na nais po kung ibahagi ngayon is for us to have